Tungo naman tayo sa huling pagdinig ng Kamara hinggil sa umano'y maanumalyang paggasta ng pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Ayon sa komite, kung mapatunayang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption. So, ayun pag napatunayan daw po. Pero sa nakikita po natin ngayon, no, sa mga hearing at naglalabasan pang mga bagong ebidensya, no, at yung mga baho nilang natuklasan ng mga nating lahat, di ba? Oo. Malinaw na po na si Sara Duterte ay mali talaga yung paggasta ng pondo. Di ba? Lalo na't nakakagulat po, no, na ang 125 million in 11 days, wala na agad. Ate G, shoutout po at kay Geneva Aguilar, ayan kay Jacqueline Paat, shoutout po kay Rodelio Martinez, Juan Arles, shoutout po. O di ba? Ang dami na nating nakitang mali. May mali talaga kay Sara. Magnanakaw talaga, 'di ba? Kasi hindi niya po maipaliwanag kung papaano ginasta. Ginasta nga ba talaga or itinago? Ginasta nga ba talaga or nilipat lang? Ayun yung tanong. 'Di ba? Kaya dapat dito kay Sara Duterte, dapat last hearing na yung kanina ewan ko kung masusundan pa yun, pero sa pagkakaalam ko, huli na yata yun No? Yun na yung huli. 'Di ba? Pero sana, after ng hearing dyan sa Quadcom, ipa-impeach na yan si Sara, trabahuin na yan. 'Di ba? Kasi ang dami ng ebidensya nanunuhol. Magna. Magna. 'Di ba? So i-push na yan, huwag nang patagalin pa. 'Di ba? Yung sasabihin ni Jinggoy Estrada na madi-divide po yung mga Pilipino dahil sa pagpa-impeach kay Sara, siguro sa mga opinion, no? Pero hanggang opinion lang yan Alam nga namang hayaan natin na manatili yung buaya dyan. Babaeng buaya, alam nga namang hayaan lang natin. Hindi lang po siya pusit minsan nag-evolve siya sa pagkabuaya. KO! Diba? Ito si Jinggoy Estrada, wala din tong silbi. Halatang kinampihan niya po, no? Yung mga magnanakaw. Kasi ayon sa sabi-sabi, ito si Jinggoy Estrada, magnanakaw din, di umano. Alam mo naman, kung ang kaliskis ni Jinggoy Estrada, same lang kay Sara Duterte. Diba? Nagkakampihan sila. Wag na po tayo magtaka, bakit niya ito pinipigil, 'di ba? Kumbaga ang aga pa Hindi pa nga nakaakyat sa yung impeachment, hindi pa nakaakyat sa Senado, 'di ba? Tapos nagbibitaw na sila ng mga opinion nila. Wala na Halatang halata ka na, Jinggoy. Ilagay nyo po yan ilistan nyo po yan sa utak natin, sa utak nyo. Ganyan si Jinggoy Estrada. Ay, shoutout kay Sir Riddler 2.0 Suportahan po natin yan, isubscribe po natin at isa po yung sumusuporta sa ating mahal na Pangulo sa administrasyon na to. Ayan, subscribe po natin yan. Diba? Magandang gabi din po kay Ninita Umali, BPM Squad, Angelita. Magandang gabi po. Ayan. Diba? Huwag nang patagalin. Ang dami ng ebidensya. Tuluyan na yan. Diba? Sampahan na yan ng patong-patong na bato. Ay, bato tuloy. Kaso pala. Tuloy natin. Ang ihahaing reklamo sa bise at sa mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono. Ito yung matindi Ito yung matindi sa ating bansa, no? Yung nakulong ka na, convicted ka, tapos, pwede ka pang tumakbo ng pagkasenador. 'Di ba? Pero kung mga normal na Pilipino, may isa kang mahirap,
Oh, nagnakaw ka lang ng pagkain dahil gutom ka, nagugutom ka. Oh, ikukulong ka ngayon dahil nahuli ka. So, magkakaroon ka ng record. Paglabas mo niyan, bawal ka hindi ka makakapag-apply ng trabaho dahil may record ka eh. 'Di ba? Pero diyan sa Senado, katulad ng isa diyan, oh, laki yung tiyan. Magnanakaw. Nakulong. Paglabas, senador na ulit. Oh, 'di ba? Napaka-bias. Ay, shoutout kay Evelyn Flores ha. Ayan, bigyan natin ng kulay yung pangalan nito. Kaya Jinggoy Estrada, ganun natin yan. 'Di ba? Oh. Hindi natin susuportahan yan. Si Marian Enriquez. Marian, ano nang update mula dyan sa hearing? Yes, Ruth, ngayong araw na nga yung huling pagdinig na House Okay. Ito na pala yung huling pagdinig. Okay, klaro po yan huling pagdinig. and Good Government sa investigasyon nila sa higit 612 million pesos na confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at Ang daming convicted sa Senado. Yun ata ang qualification. Aba, kung ako lang, kung ako lang po yung masusunod, dapat yung mga convicted, hindi na yan nakakapag-senador eh. Tumatakbong senador, di ba? Dapat hindi na sana. Kasi, wala na eh. Nawala na yung tiwala natin sa kanila eh. Akala natin, si Jinggoy nagbago. Tapos ngayon, kinakampihan pa yung yung magnanakaw. Diba? Idol niya pala, itong magnanakaw. Diba? Di umano. No. Magandang gabi kay Rexy Pagiwan Dapat sana nakulong ka na, natuto ka na sa loob eh. Hindi ko nagagawin paglabas ko yan. Gagawin ko na yung tama, susuportahan ko yung gumagawa ng tama. Babanatan ko yung may tama. Ma'am Tamura, shoutout po Rexy Pagiwan, shoutout po. Pati yan si Ruben Malala. Malala yan, tol. Alam mo naman, demokrasya yan, tol. Kala natin natuto na sa loob. Marian Labayo, shoutout po Pero Jinggoy, wala na talaga, no? Ang hirap, paulit-ulit na lang yung ginagawa mo pagkampi sa mali. Salamat po, Dodit Reyes, sa iyong pakulay dyan. Salamat po sa blessings. Ayan. Thank you po. OVP. Paglilinaw nga ng chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua, tanging pagtalakay lamang ng confidential expenses yung kanilang tinatapos at magpapatuloy pa rin daw ang kanilang mga pagdinig sa susunod na taon. Ito'y para pag-usapan naman yung iba pang umunoy maanumalyang issue tulad ng DepEd Computerization Program. Samantala, sa year-end report ng mga miyembro ng komite, base sa mga nakitang irregularidad, kung mapatunayan ngang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption. Ayan Elizabeth Valdez, Joy de Vera, kung mapapatunayan. Pero ako'y naniniwala, no? Na sa dinami-dami ng ebidensya na naglabasan diyan sa Quadcom, 'di ba? Sa Senado, sa dinami-dami ng ebidensya, okay? Ako'y naniniwala na ito si Sara ay talagang magkakaroon ito ng patong-patong na kaso. 'Di ba? So, sana itong mga kongresista natin, huwag panghinaan ng loob, huwag matakot. Panindigan nyo yan, trabaho nyo yan eh, di ba? I-push nyo yan. Oo, wag magpapasindak. Oo, i-push nyo yan, di ba? Diyan sa Senado, feeling ko hati dyan eh. Hati dyan sa Senado. Syempre, tingnan mo nga ito si Jinggoy, bumabaliktad na eh. Di ba? Oo. So, yun yung mahirap. Kakampihan mo yung yung mga kapwa mo magna. KO! Di ba? Haing reklamo sa BC at mga opisyal. Dami-dami na niyan sinabi. Pagbabanta. May napatunayan pang sobre na nanunuhol at marami pang iba. Di ba? Tapos hayaan nyo lang yan. Marami pong ang mga Pilipino
magtatampo po yan pag hindi ito pinukusan talaga at hinayaan lang. Pag ito si Sara nakalusot, ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Dami talaga magtampo. KO. Sangkot sa paggasta nito at kung 612 million pesos sa pinag-uusapan, malinaw na papatak din ito sa plunder. Marami nilang nakita ng paglabag ang DepEd at OVP sa Joint Circular number 2015- Yung comment ng mga tangang DD Sheets, bangag, bangag, bangag. Oo! Alam ko naman kung sino yung bangag. Yan yung bangag, oh. Edgardo Serena, putang ina mo. Ang pangit ng pangalan mo. Bakla ka ba? Ang gawin mo, Edgardo, pabukakain mo yung anak mong babae, ipatira mo kay Kibulok. Oo. Papuwitan mo. KO. Wag kang iiyak. May tissue ako dito. Bigyan kita tissue. Saan ba yung tissue dito? May tissue ako dito. Gusto mo? Yung puwit ng anak mo, buksan mo. Patira mo kay Kibulok. KO. Ay, iyak na yan si Edgardo. Pangit pa naman. Ang pangit pa naman ng pangalan. Panglasinggo. Ano na, Edgardo? KO. Tulungan mo yung tatay mong bangag. Banatan ko yan eh. Sige, sige. Alis na muna bangag. Layas muna dyan bangag ha. Tuloy natin. 01 sa kung paano lang nga dapat gamitin yung confidential funds. Bruce? Marian, itong mga nakaraang araw, may ilang reports itong Philippine Statistics Authority tungkol dun sa mga nakapirma dyan sa resibo. May Dapat, hindi lang po si Sara yung managot. Pati yung mga inutusan ni Sara. Alam ko marami dyan, mga staff niya siguro yung iba dyan, no? Damay-damay na. KO. update ba dyan? Yes, Ruth, kung maalala mo nga noon, nagsumiting nga ng 677 na mga pangalan itong komite sa Philippine Statistics Authority para nga i-verify. At lumabas nga kanina, no, sinabi ng chairman na si Joel Chua na nasa 405 rito ang walang birth record. Ibig sabihin na, Grabe. non-existent. Lumabas din nga doon sa presentation ni Assistant Majority Leader Gia Alonto Adyong na may nakita Mamaya, isa to sa bibigyan natin na reaction maya-maya lang. sila acknowledgement receipt na magkaibang pangalan. Ito nga si Sally Rendon. Magkaibang pangalan, pero yung anong tawag doon sa nagsusulat, iisang ano lang, anong tawag doon? Sa sulat, yung sa Bisaya pa, writing ba? Nindot kag writing, upangit kag writing. Parang iisang tao lang yung gumawa. Na mula Surigao City at Sheila Dado na mula naman sa Vigo City. Pero magkapareho yung kanilang pirma. Meron pang resibo na nakapangalan sa isang Alice Crescencio na tulad ng kaso nung kay Coco. Magkaiba yung tao, pareho yung pirma. Paano nangyari yun? Kay Villamin, kung maalala nga ninyo, pare-pareho ang pangalan pero magkakaiba naman yung mga lagda sa tatlong resibo. At ang mga lugar magkakalayo rin. May illegal Bali-baliktad ano? Ang hirap intindihin itong kampo ni Sara. City, Lanao del Sur at pinirmahan sa Pasay City. Kaya git nga ni Adyong fabricated o tila dinoktor lang talaga. Dapat dun yung sa recto pinagawa yan. Expert ang gumagawa niyan sa recto. Bakit kayo lang yung gumawa niyan? Palpak tuloy. Sara, next time ha. May recto naman. Diba? Human error, tama. Hindi, ang mga tao dyan sa recto, expert yan. Mang Kanor, 69. Grabe, Mang Kanor na ngayon pangalan. 69 pa. Marinig ka ni Kibuloy niyan, maglalawa yun. Hindi, totoo. Wala pa yata akong nakita sa balita na nagpagawa sa recto tapos pumalpak. Wala pa eh. Matuto ka na, Sara, ha? Next time. Turo ko sa'yo yan. Gusto mo, bigay ko pa sa'yo address eh. KO. ang mga resibong ito para i-justify yung confidential expenses
ng mga opisina nga ni VP Sara. Ipagpapatuloy nga ulit yung pagdinig ng Good Governance Committee sa susunod na taon. Yan muna ang latest. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, So, yun, no? Sara, mukhang alanganin ka dito, Sara, no? At alam ko, matindi yung nararamdaman mo ngayon, no? Siguro, ikumpara kita dun sa taong nagdudroga. Ganon yung feeling mo ngayon kasi bakit hindi ka makatulog dahil sa problema na araw-araw dumarating sa'yo. Hindi ka papatulugin yan. 'Di ba? Oo, yung problema na yan, matindi eh. 'Di ba? Siyempre, ginawa mo yan. Tapos sasabihin sa amin, hindi, yung mga vlogger na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos, yun yung sumisira kay Sara. Hindi po kami naninira kasi unang-una, hindi kami fake news dito. Hindi kami gumagawa ng sarili naming kwento. May pinagbabasihan po tayo. 'Di ba? Meron tayong pinagbabasihan. Binibigyan lang natin ng komento. Walang bawas, walang dagdag. Ganun yun. O asan yung fake news doon? Ang sumira talaga dyan, si Sara mismo. Sara Duterte mismo ang sumira sa kanyang sarili at sa pamilya nila. Ginawa niya eh. Tamo, yung mga resibo na yan, mga pirma na yan. Makabansa vlog, shoutout po nagluluto ako pulutan. Kumusta si Purman dyan, Mang Kanor? Baka mahuli kayo. Next topic po tayo.